Ako naniniwala ang isang matinong ama, mahal niya ang kanyang anak, hindi niya re-rape ng anak niya. Kaya niya nire-rape ang anak niya, ang realidad, may masamang espiritong nandun sa ama na yon. Nandun yung espiritu ng kalibugan na sinasabi sa Biblia. Sobrang salaman, sobrang makalaman, na pati anak pinag-iinteresan. Hindi normal yon sa isang ama. Hindi normal na interesin mo ang iyong anak. Pero pagka ini-interest mo na yung anak, meron ako nabalitaan, anak niya bading siya. Nagkaanak siya dahil naglasing siya, kaya niya nasipingan yung babae. Abay, nung yung anak niya nagbibinata na, ini-interest yung anak niya ng binata dahil bading siya. Abnormal yun Masama yun. Abnormal yun. Ang may dahilan nun, yung espiritong masama, yung sumasakay sa tao na espiritong masama. Reality yan. Kaya dapat matanggap mo ang reality. Sa buhay na ito, may mga problema talaga. May problema sa mag-asawa. May problema sa magmamagulang. May problema sa magkakapatid. May problema sa magkakaibigan. Bakit? Merong mga shortcomings. May mga lapses sa buhay. Merong hindi nakikita ang mata. Merong hindi naririnig ang tainga. Merong hindi naaabot ang isip. Doon ang gagaling ang problema. Hindi naabot nung isip nung kaibigan mo, nagkaproblema ka sa kanya. Hindi naabot nung anak yung gusto nung magulang, nagkaproblema yung anak sa magulang. Napagkamalan niya yung magulang niya, hindi siya mahal. Hindi naabot nung magulang yung iniisip nung anak, naging malupit sa anak, nagkaroon ng problema yung magulang sa anak at yung anak sa magulang. Yan ay reality, yan, di mawawala yan. Ngayon, hindi lahat ng problema pagsubok. No? Hindi lahat ng problema ay dahil sinusubukan ng Diyos. May problema brought about by the environment, daladala ng iyong kapaligiran, hindi gawa ng Diyos yun. Halimbawa, yung kapitbahay mo sa laula, tinapon yung hasang ng isda doon sa harap ng bahay mo. Aamo yun pag nabulok. Yun ba, pagsubok ba yun ng Diyos? Hindi. Yung problema mo na yun sa kapitbahay mo, dahil walang hiya yung kapitbahay mo. Hindi marunong ng magandang ugali, tinapunan ka ng basura. Hindi pagsubok ng Diyos sa iyo yun. Gawa ng tao yun. Baka ang naiisip mo, lahat ng problema dumadating sa iyo, pagsubok, maling interpretasyon yun, kapatid. Mali yun. Ngayon, sabi mo, pag lumalapit ka naman sa Panginoon, ay pinapakinggan ka naman niya, hindi ka niya binibigo. So, sapat na yon. Ang dapat mo kasing maintindihan, kapatid, magkaroon ka ng peace sa Diyos. Sa tao, hindi ka magkakaroon ng complete peace. Sa Diyos may pwede. Ang Diyos kasi hindi nagtatalo sira. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Lagi siyang matapat. Kailangan sa Kanya ka mag-establish ng peace. May problema ka man sa kapwa, kung meron ka naman peace o kapayapaan sa Diyos, mawawala yung problema mo. Basahin natin ang 5:1 ng Roma. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Please, it says, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. we have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Kaya, yun ang pinakamahalaga sa lahat, yung kapayapaan sa Diyos. Kahit galit sa'yo buong mundo, may kapayapaan ka sa Diyos, okay na yon. Merong nakakaintindi sa'yo. You have someone to call. You have someone to lean on. You have someone to trust. And you have someone to always help you in times of need. Yun ang pinakasapat sa mundong ito. In God, you will have peace. Peace of mind and peace of the heart. Pagka meron ka nun, magalit man sa'yo buong mundo, kagaya ni Kristo, kagaya ng mga apostol, magalit man ang buong mundo, pati yung nanay mo, tatay mo magalit sa'yo, meron ka naman peace sa Diyos, okay lang. Maiintindihan mo yung shortcomings ng kapwa mo pag meron kang kapayapaan sa Diyos.
Maintindihan mo na yung kapwa mo nagkakamali. Maintindihan mo yung kapwa mo ay nagkukulang dahil hindi naman siya perpekto, hindi naman siya Diyos, hindi naman siya lahat ay nakikita niya, hindi naman lahat ay naiintindihan niya. So meron kang consolation. Yung consolation na yun na naunawaan mong ang tao'y maaaring magkamali, naunawaan mo ang tao'y maaaring magkasala. Ang consolation mo, yung meron ka Diyos na kinikilala, na Diyos na laging hindi nagkakasala, laging nauunawaan ka, hindi ka man naunawaan mismo ng tatay mo at nanay mo o ng asawa mo, alam mong nauunawaan ka ng Diyos. To have peace with God is to live in peace. Magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos ay ang pagkabuhay na may kapayapaan dito sa lupa. Bagaman magulo ang paligid. Huwag nating pansinin yun. Yung mga kasama ang dulot ng ating paligid, mismo kuminsan, pati ng ating mga kasama sa buhay. Huwag natin yun ang pahalagahan. Ang mahalaga, meron tayong kapayapaan sa Diyos. 14 ng Juan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Sabi ng Panginoong Jesus, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. So maraming katakutan sa harap, sa paligid. Pero kung meron kang kapayapaan kay Kristo, may kapayapaan ka sa Ama, ma-overcome nung peace na yon yung gulo na naidudulot ng paligid mo. Hindi manghihina ang loob mo. To have peace with God is to have peace forever. Habang buhay ka at maging sa kabilang buhay mo.